Hello guys, I'm Viscus and today papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mas maganda para sa inyo as an individual kung Global ROM or China ROM ba ng Xiaoxin Pad Pro 2025. So let's go. So first, itong device na to is China ROM. It means ikaw mag-install manually ng Google Play Store and magda-download ng mga Google apps like Gmail, Google Maps, Google, ganyan. And dito sa Lazada and Shopee, yung mga menu tabs niya is naka-Chinese text pati sa settings. Sa Shopee naman is sa settings puro mga Chinese text, pero bukod doon wala naman na. Okay naman na siya. Goods na lang naman. Pero kapag na-global room kayo, English text naman siya lahat. Yung mga text dito sa wala siyang kaso doon. Pero hindi na kayo makaka-receive ng software update. Kunwari, na-receive niyo yung tablet niyo ng Android 14, stuck na lang siya sa Android 14. It depends na lang sa inyo kung magma-manual update kayo and magpa-flash ng software update or major OS update sa kanya. Pero manually nyo gagawin yon. Hindi na rin kayo makaka-receive ng mga minor updates, major OS updates. So, kung pinapahalagahan nyo yung security ng apps nyo or meron kayong mga banking apps sa tablet na to, much better na China ROM na lang kayo kung bina-value nyo yung longevity ng device nyo kasi ang update na support ng tablet na to is hanggang Android 16. So sa pagka-receive nyo Android 14 lang to. Pero kapag nag-global ROM kayo, kunwari na-receive nyo siya ng Android 14 or Android 15, stuck na lang siya doon. Naka-base na lang sa inyo kung i-update nyo siya manually. So, dagdag ko lang din mga boss dito sa Facebook group na to. Yan. Merong mga nag-share na mabilis daw malobat yung Xiaoxin Pad Pro na Global ROM. Yan. Itong mga sinasabi. Ito din oh. So, from 100% to 30%, naka 5 hours screen on time lang siya. So, mababa talaga. So, ito din yung isang another cons ng global version. Mabilis siyang malobat. So, ang final na message ko is, kung hindi nyo man binavalue ang mga software updates, major OS updates, mag-global ROM na lang kayo para walang hassle kasi may mga Google Apps na ganyan. Pero kung binavalue nyo yung mga software updates, major OS updates, and gusto nyo yung mga additional features na kalakip ng mga updates na yon, mag-China ROM na lang kayo. And kung kaya nyo naman mag-compromise sa pag manually install ng Google Play, mga Gmaps, Gmail, madali lang naman mag-install. So, ayun na lang ang piliin nyo. Pero for me, mas maganda yung China ROM kasi madali lang naman talaga mag-install and gusto ko magkaroon